This, 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 this. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsitayo po tayo for our opening prayer. Bigyan po natin ng ating pinakamalakas na palakpakan ng ating Panginoon. So, mga ilang days na lang and it will be Christmas. Mga 25 plus 4, 29 or 30 days na lang. So, Pasko na. Then, we will be celebrating our Christmas party, mga December 17. At any rate, mamaya, i-flash natin yung schedule natin for our Christmas party. So, let's bow down our heads in prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord, for the opportunity and the privilege to worship you this morning, O Lord, O God. But before anything else, O Lord, allow us once again to come to your feet and beg for your mercy, O Lord, O God. Cleanse us, O Lord, and purify us. Mga kapatid, meron po tayong ilang sandali upang ihingi ng kapatawaran kung ano man yung mga nagawa natin na hindi kalugod-lugod sa presensya ng Panginoon. Panginoon, we hold on to your promise that whenever we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins, Panginoon, and purify us, O Lord. Thank you, Lord, for making us worthy to be participants of this worship celebration, Panginoon. Panginoon, maraming salamat din po, Panginoon, sa blessings of health and blessings of physical well-being, Panginoon, that enabled us to gather together this morning, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, we will be singing songs, Panginoon. We will be raising our hands, clapping our hands, Panginoon, to celebrate your goodness, your kindness, Lord, your faithfulness, and your greatness, O Lord, O God. For you are the greatest of all, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, we will be also hearing your word, Panginoon, through Pastor Ronnie, Panginoon. Once again, Lord, we pray na i-grant mo, Panginoon, ang lahat na kailangan niya, Panginoon, so that He'll be able to deliver once again, Lord, your message in a very simple and yet effective manner, Panginoon. And may the Holy Spirit, O Lord, O God, grant us the wisdom and the guidance that we need so that we will be able to hear and understand clearly your word, O Lord, O God. And may the Holy Spirit strengthen us, Lord, to keep and treasure this message in our hearts, Panginoon. Ready to be applied, Lord, when the opportunity comes, Lord. And may the Holy Spirit remind us, O Lord, to apply correctly, Lord, and effectively, Panginoon. Bigyan namin ng practical at tamang aplikasyon sa aming mga buhay, Panginoon, kung ano man yung mga spiritual lessons na matutunan namin sa umagang ito. And we pray, O Lord, that we will commit, O Lord, we will make a resolution, Lord, na whatever lessons, Lord, na maringgan namin sa umagang ito, we will do it, O Lord, no matter how difficult it may be, O Lord, O God, even if it will take us, O Lord, to get out of our comfort zones, Panginoon, because we know, Lord, by following your word, Panginoon, by following your instruction, we will be drawn closer to you, Lord, O God, and we will have a deepened or intimate relationship, Panginoon, that will lead to our spiritual growth, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga workers sa church, Panginoon, ang aming praise and worship team, ang aming multimedia, Panginoon, ang aming ushering team, Panginoon. We ask you, O Lord, to grant them divine inspiration, Lord. Bring out the best in them, O Lord, so that we will be able to serve you, O Lord, in a very pleasing, Panginoon, and in a way, O Lord, that will give you honor and glory, O Lord. In closing, Panginoon, we thank you so much, Lord, for the opportunity to worship and serve you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating scriptural reading for this morning is Psalms
chapter 18, verses 1 and 2. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. May God bless the reading of His Word. Halina't sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Tunay ngang Ikaw, Lord, ang lahat para sa amin. Kaya awit kami ng pasasalamat at papuri sa kabutihan mo. Hallelujah! Ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Kayo ang siyang sandigan ko, buog at siyang kubalian ko, O Diyos magpakailanman. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig niyong walang hanggan, sapat ang inyong biyaya sa bawat sandali. Kayo ang lahat sa akin. Ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Kayo ay siyang sandigan ko, buog at siyang kubalian ko, O Diyos magpakailanman. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig niyong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig niyong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Kayo ang lahat sa akin. Kayo lamang ang kailangan, pag-ibig niyong walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa
kaibigan, kalakasan, katarungan, kapangyarihan, hari ng mga hari. Panginoon, manunubos, kabanal-banalan, tagapagligtas, Diyos na mga Diyos. Di ninyo papabayaan ang may taglay ng pag-ibig nyo, bumuhay sa kasaganan ang sinuman maglilingkod sa inyo. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Pagpupurihan ka, Panginoon, tunay ay napakadakila mo. Hallelujah. Oh dear Lord, we are here to worship your greatness, Lord God. And may our voices, our song, touch your heart. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing to him. How great is our God, and all will see how great is our God. Age through age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God of three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing to him. How great is our God, and all will see how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing to him, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how
How great is our God. 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 How great is our You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord, over all. We will declare
us, empowers us. We praise you, we magnify your holy name. In Jesus' mighty name we pray. Siya nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sige nga po, we have a great God and faithful God. Lakasan natin yung palakpak para sa Panginoon ulit. Let us all pray. Tayo pong muna ay manalangin. Let us bow our head and close our eyes. Father, we thank you. We worship you. We glorify your name. Salamat sa mga awitin. Salamat sa mga pagtaas ng kamay namin. Panginoon, pakalinisin niyo po ang aming mga puso sa oras na ito. At sa dugo mo, Kristo Jesus, ang siyang pwedeng maglinis. Alisin mo, Lord, yung mga balakid, anumang pumupulupot sa aming isipan, ay dalangin namin that the Holy Spirit will guide us, lead us to a greater knowledge of you, Lord Jesus. At ang mga Panginoon ay pagpalain mo kami sa aming pakikinig sa inyong salita. At ang salita nyo ang siyang maging tuntungan ng inyong lingkod. Dumaloy ang pagpapala na kung saan kayo po ang siyang mariringgan namin, munting tinig nyo lamang po. Higit sa lahat, pagpalain nyo ang bulwagang ito. Ito po yung dalangin namin punong-puno ng katagumpayan sa pangalan mo lang, Panginoong Sus, at sariling tagapagligtas. Amen. Palakpak muli sa Panginoon. Naranasan nyo na ba na tumulong ka sa isang tao or kamag-anak mo na pagkatapos mong paaralin, nakatapos, nakagraduate, tapos ni ho, wala tayong natanggap, wala ka man lang na-acknowledge sa kanya na thank you, that minsan dumarating sa puso natin, di ba, tama? Have you ever done something special for someone and received no acknowledgement? Minsan kaibigan natin, di ba? Nag-apply tayo ng trabaho, sabay tayo nag-apply, niyaya mo lang yung kaibigan mo, di ba? Apply tayo dun sa isang trabaho. Pagdating dun sa trabaho, siya pa yung natanggap. And even saying, thank you kapatid, salamat, kaibigan, wala tayong maririnig na ganon. Di ba hurting yun? Napakasakit din naman. Aminin natin, di ba? Pagka meron tayo natulungan na tao, sometimes, bukal sa puso natin talaga natulungan naman talaga siya, di ba? Pero minsan nga wala tayong na-acknowledge, wala tayong natatanggap. And it hurts talaga. Kanina lang may nagbigay sa akin Siguro na-receive niya yung thank you ko. Di ba napakasarap na mariringgan mo sa taong natulungan mo, nabigyan mo ng something, na sasabihin sa'yo salamat. Salamat. Yun lang naman simple word thank you. At napakasarap naman i-acknowledge talaga natin yan. Ingratitude, ingratitude is probably one of the worst action or yung social blunders na pwede nating makomit. No? It is just wrong not to take the time to say, thank you. At totoo naman talaga, mahirap ba magsabi ng thank you? Ano kaya yung mga dahilan bakit kung minsan may mga tao na iniisip nila, bakit magpapasalamat sa kanyo? Entitled naman ako, deserve ko naman Ingratitude, ito yung walang kawalan ng pasasalamat. And even ingratitude, pwede nating dalhin siya ungratefulness o yung kawalan ng utang na loob. Di ba minsan narating niya yung dapat niyang marating or more than doon sa kanyang pinapangarap pero hindi man lang nagpasalamat sa iyo yung tao. Di ba parang minsan ayaw mo na makita yung taong gano'n, ay yung walang utang na loob yan. Yan yung pinakamahirap. Why do we forget to say thank you? Ano yung mga dahilan? Ito yung titingnan natin. Ano nga ba yung mga dahilan bakit kuminsan ang tao hindi siya nakakapagpasalamat? Another thing, siguro itong nangyari. Nandun ka sa very exciting moments ng buhay mo na natanggap mo yung regalo o anumang bagay na ibinigay sa'yo, pinagkaloob sa iyo, and even you forgot the giver. Lalo ngayon, magki-Christmas na naman, ang dami na naman regaluhan ito. How do you acknowledge, say thank you for someone who give a gift? Siguro minsan nga, nandun ka sa situation mo na excited ka ron sa regalong ibinigay sa iyo at nakalimutan mo kung sino yung nagbigay, even say a little thank you. Another thing na pwede maisip natin,
siguro ang iniisip nung nabigyan natin, they are all entitled or deserving sila. Pag tinignan niyo ito, sa sarili ko, entitled ba ako? Pwede ito ang maging dahilan sa isip nung nabigyan natin. Or else tayo to mismo. Tayo yung natulungan, tayo yung nabigyan, pero we don't even say thank you doon sa nagbigay. Why? Because entitled naman ako dyan eh. Pastor naman ako eh. Hindi ako magpasalamat sa nagbigay sa akin. Deserve ko yun. Are we in that situation, mga kapatid? Nandyan ba tayo talaga? Pwede nating maisip yan. Mga anak ha, mga anak. Sometimes you even forget to say thank you sa inyong mga magulang. Alam niyo, ang daming mga magulang, di ba, hindi naman nakatapos nung araw, ha? Hindi naman nakatapos ng pag-aaral, di ba? Why so many parents, yung mga magulang, gustong-gusto natin makatapos yung mga anak natin? And sometimes, we didn't hear sa mga anak natin, Daddy, Mommy, Tay, Nay, salamat po sa inyo. Because they are thinking, maybe, they are entitled. Anak naman nila ako eh. No? Deserve ko naman talaga ito. Dapat sila mag-provide sa akin kung ano yung mga mararating ko sa buhay ko. This is the things na pwedeng maisip ng isang tao. Poor social grace, ang tinatawag ko dyan. In other words, bad manner. You know bad manner? Gratitude is a matter of your character or attitude. Regardless yung sino ka, kung race mo, kulay mo, o ano ang relihiyon mo or status mo sa buhay. Tayo mga Kristiyano, dapat naman tayo, more we should behave in such a manner. Dapat tayo yung gratefulness natin or yung conduct of behavior natin. Tayo yung unang-una nagsasay ng thank you. Alam niyo, minsan sa mag-asawa, di ba, sa bahay, tayo matatagal na kayo mag-asawa. Kung minsan wala nang pasalamatan, ano? Yung naiabutan ka lang ng tubig ng asawa mo, kung minsan wala man, sweetheart, salamat ha. Alam niyo, ang sarap. Minsan sa pagtulong mo, ihahanda pa yung unan, yung kumot, yung lahat, no? Hihiga ka na lang, wala man lang pasalamat sa asawa. Masahin mo nga ako. May mga ganun pa. Pero walang pasalamat. You know, when you hear thank you talaga, ako, yun talaga yung weakness ko talaga yun. Say thank you. And even without saying thank you, sabihin mo. Or hindi mo masabi, after you say thank you, halikan mo, yakapin mo. Tingnan nyo ang ganda, ang sarap. Agree tayo dyan? Di ba ang sarap naman? Na kapag ka naririnig natin, yung someone special to us, no? Yung mga anak natin, salamat po. Bakit? Kapag kang iniisip natin, tayo ay entitled, tayo ay deserving, tingnan nyo rito, malimit, often our ungrateful sa ating mga magulang. We do forget. Say thank you. Alam niyo, sa mga magulang talaga, yung natin, kahinaan natin eh. Yung mga anak natin, lalo na kapag naging professional yung mga anak natin, di ba? Kung minsan, haniho, wala na tayong naririnig, nag-asawa na, nagpunta na kung saang bansa, no? Wala nang pasasalamat sa mga magulang. Alam niyo, ang kasunod yun, hindi na sila marunong magpasalamat then for others. Tayo mga Kristiyano, dapat itong alam natin. Say thank you. And even to God. We do forget to thank God. After you receive all the blessings in your life, you go on your way because there is more abundance na sa buhay mo. You forget to say, thank you, Lord. Salamat, Lord, kaya ako nandito sa position ko because of you. Napakasarap magpasalamat. Ang mensahe na ating pagsasalusaluhan ay pinamagatang ingratitude. Ingratitude. It was, nakuha ko ito kay Luke. Sa Luke chapter 17, verse 11 to 19, it was para siyang, alam niyo, pagka kumakain tayo ng sandwich, di ba, may palaman, McDonald's. Sometimes gusto mo yung double cheese, tsaka masarap kainin, di ba? Yung palaman, yun yung masarap. Sa Luke chapter 17, merong isiningit si Lucas na most of the scholars, sabi nila, ba't nga naisingit bigla ito? Puro parable iyon. Bigla naisingit ito. Ito yung 10 lepers. Yung 10 ketongin. No? Many times, I was preaching this passage for the gratitude. But this time, babaliktarin ko. I will see, makikita natin dito yung ingratitude naman. Luke chapter 17 verses 11 to 19. Now, tingnan natin, ito yung ating magiging reflection. Look at the reflection. Unspoken gratitude is ingratitude spoken. Kaya kung minsan, kahit hindi mo binibigkas, di parang you have to say it and you consider it ingratitude yan, kapatid. Because when you are saying, expression ng iyong emotion, ng feelings mo, papunta ron sa tao na sinabihan mo. And this passage, makikita natin,
10 lepers ito. At susuriin natin paano nangyari yung ingratitude. There is gratitude always when it comes to Jesus Christ. At titingnan natin, ano ba yung nangyari? Pagka hindi natin sinasabi sa puso natin that I am grateful, siyempre sabihin natin, kung consider natin, alam naman ng mga parents ko yun eh, alam naman ng mga kaibigan, alam naman ng kaibigan ko, pastor, hindi naman ako expressive eh. Di ba maraming ganon? Pastor, hindi naman ako expressive sa asawa ko, pero nararamdaman naman niya. Di ba ang sarap na sinasabi mo pa at tapos na-feel ng asawa mo, ng mahal mo sa buhay, what you are saying, and even touching. Yun yung maganda. We have to express it or else, sasabihin mo, hindi ako ganun ka-expressive, pastor. And that's true. Maraming mga taong ganyan. Hindi daw sila expressive. Pero the more na tayo nag-i-express ng ating nararamdaman, di ba napakasarap naman. And even the recipient, yung sinasabihan natin, na just, alam nyo, para pa nga mas tumama sa loto yung mga ganun eh. Napasalamatan mo. Kung minsan yung parang ang ginawa mo, napakalit na bagay lang, pero nagpasalamat ka, di ba ang sarap? Ang sarap ng pakiramdam. And that is the blessing na makikita natin. Luke chapter 17, verses 11 to 17. Pisa natin sa 11. As Jesus continued on toward Jerusalem, tingnan natin, no? Sabi rito, He reached the border between Galilee and Samaria. Now, I would like you to understand, yung Galilee po, it is the upper portion in the map of Israel. Nandun siya sa taas. Tapos, papunta sila ng Jerusalem, dito sa baba ang Jerusalem or Judea. Before we reach Jerusalem or Judea, they have to go to Samaria. Ang Samaria po kasi nasa gitna. Nasa kalagitnaan niya ng mapa. So, si Panginoong Jesus, ang sabi rito, with His disciples, with His followers, kasama ito, baba sila ng Jerusalem. May okasyon kasi. At alam naman natin si Panginoong Kristo, mahilig siya umattend ng mga piyesta. And together with the caravan, yung mga kanyang followers, and even the 12 disciples kasama niya, they reach the border between Galilee and Samaria. And bear in your mind, sa Bible, ang mga Hudyo, yung mga lehitimong Hudyo, hindi sila dumadaan dito sa border ng Samaria. Even passing through, hindi sila dumadaan dito. Ang ginagawa nila from Galilee or from Jerusalem, dumalakad sila doon sa gilid ng Jordan, no? Sa ilang, doon sa disyerto, baglang silang dumaan ng Samaria. But Jesus, etong kaibang kay Jesus Christ, He used to go to Samaria before He reached yung kanyang destination. Alam mo si Jesus Christ, di ba ibang karakter talaga ni Lord? Kahit hateful natin siya, galit tayo sa Kanya, pilit Kanyang pupuntahan. Di ba tayo naman, attitude natin, pag galit sa atin, ayoko dumaan dyan, ayoko pumunta dyan. Si Jesus Christ po kakaiba. Dumaan siya rito. The next verse. As He entered a village there, hindi naman sinabi kung anong village yun. Village in Samaria. There, 10 lepers, sabi rito, 10 men with leprosy stood at a distance. Stood at a distance. Tingnan natin, kasi may ketong ng araw, they were treated as unclean. Okay? They stood at the distance. Every time may dumadaan, meron sila makakasalubong, may distansya. Bago makalapit sa kanila, sumisigaw sila, unclean, unclean, unclean. Ibig sabihin, babala yun na meron silang ketong, may sakit sila na contagious, nakakahawa. Kaya ganyan ang sigaw nila kay Jesus Christ. At a distance. Kasi pagka napalapit ka ron, tuturing ka nilang marumi. Yun yung kanilang mga customized, yung kanilang culture. Now, sabi rito sa 13, crying out, tingnan malakas ito, ang malakas ng sinabi. Siguro sabay-sabay sila, sabi siguro ng 10 ito, 1, 2, 3. Crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Malakas po ito kasi in distansya. Siguro nandoon sa pintuan nandito yung mga 10 keto, sabay-sabay silang sumigaw, no? Siguro nag-usap-usap din sila kapag dumaan dito si Jesus of Nazareth, sabay-sabay tayong humingi ng habag, ha? Parang chorus sila. Malakas ito. Now, on the next verse, ito yung very amazing. Habang naglalakad si Jesus kasama yung mga disciples niya, ang sabi rito, He looked at them. Si Jesus po hindi isnabero. Many times sa Bibles makikita na Jesus saw. Jesus looked. At dito napansin talaga ni Jesus Christ. Yung 10 sumisigaw sa Kanya. At tingnan natin yung reply ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, go, show yourself to the priest. Ba't ganun yung sagot ni Jesus Christ? Parang ang layo. Ang hinihingi nila habag or kagalingan, di ba?
unang-unang makikita natin, may leprosy sila, may ketong sila, ang unang-unang kailangan nila, pagpapagaling dun sa sakit nila. But when Jesus replied, ang sabi niya, go, pumunta kayo sa mga pariseyo, sa mga punong pare, pakita kayo doon, present yourself. Di ba ang usual na attitude natin dapat? Muna, Lord, pagalingin niyo muna kami bago niyo kami utusan doon sa taong sinasabi ninyo. Yan ang usual karakter ng tao. But here, pag tinignan natin, go show yourself to the priest. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sumunod na ginawa ng 10 lepers, and as they went. Look at the verse, as they went. Siguro talagang meron sila sa kaisipan nila, may nagbalita sa kanila. Actually, sa mga ibang pagpapahayag dito, makita natin, yung siyam na yon, pumunta lang yung isa pasama doon Ang sabi rin, as they went, ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus Christ, pumunta kayo sa mga punong pare. Mag-report kayo doon. And as they went, yes, walang gatol. And as they went, ang sabi rito, they were cleansed of their leprosy. Imagine natin, paandar natin, imagination natin ng konti. Siguro 10 sila, nung inutusan sila, di sunod naman sila. Habang naglalakad siguro sila, no? Napansin na tropa-tropa to, magkakabarkada siguro ito. Siyempre, nandun na sila lagi sa ilang. They were all outcast Siguro, iniisip na isa, uy, alam niyo yung mga lepers, may mga balot din yan Di ba? May mga balot sila, may mga bandage yan Siguro nakita ni isa, yung kanyang skin parang bata. Alam niyo, pagka pinagaling ni Panginoon sabi sa Bible, nagkukutis bata. Yung bata, alam niyo yung kutis ng bata, malambot, makinis, di ba? Siguro isa naman nakita niyo, yung pisngi mo, mapula-pula na. Magaling ka na. Ikaw rin, magaling ka na. They were all cleansed of their leprosy. Pagka tinignan mo nga itong passage, ganun lang, gumaling kagad sila. Why? Because number 1, makikita natin, as they went, ibig sabihin, they took the word of Jesus. Whenever I describe in the Bible talaga, yung salita ni Kristo, pagka kinuha mo, paano mo kunin? Kasi tayo mga mananampalataya, ganyan lang naman tayo. How we took the word of Jesus, the promise in the Bible, kung sinabi ni Jesus Christ, get up, take up your mat, and walk. Kung paano natin kunin ang word of God, diyan nagmamanifest. Kaya sabi ko lagi, pagka gumawa ng miracle si Jesus Christ, malaking parte tayo. Jesus Christ is not a magician. He will always, yung configure doon na tayong lahat, meron tayong participation. Anong participation ng 10 rito? As they went, ibig sabihin, they obey. Doon sa sinabi ni Jesus Christ, go to the priest. Punta kayo sa mga pare. Right? Kaya mananampalataya, ang dahil pang reason. Ba't ako pupunta roon? Gusto kong gumaling. Ba't ako? Ang daming mga reklamo natin, ang daming complaint. Tama? Pero dito nakita natin. Because they took the word of Jesus into their heart, and walang mana. Hindi naman mananampalataya itong mga ito Paano natin pinanghahawakan na pag nagsalita si Jesus Christ sa atin? Yung promise ni Jesus, how do we took? Paano natin isa puso yung mga salita ni Jesus Christ? The next. Go show yourselves to the priest, and as they went, they were cleansed of their leprosy. Bakit? Kasi kailangan nila mag-report sa mga pare, di ba? Leviticus chapter 13 and 14, makikita niyo diyan. Kasi sila yung may mga records ng leprosy ng panahon nila. They have their own records. Kaya kailangan magpunta sila roon, mag-report sila, malinis na po ako. Kailangan mabura yung record nila, sila ay may ketong. And they were given a certificate so that they can go on to their lives. Palagyan natin itong 10 lepers ito, matagal na, ilang taon lang ganito, may sakit sila, dusa sila ng dusa sakit. Pero isang sabi lang ni Jesus Christ, gumaling silang lahat. Ito yung sumunod. Tingnan yung mga highlight. One of them, isa doon sa 10 grupo na yon, when he saw that he was healed, past tense na po ang ginamit, nakita niya, it's either naramdaman nila, nung 10 na yun, naramdaman nila, merong something na nangyari sa kanilang mga balat, sa mga kanilang sugat. Ang sabi dito, yung isa na ito, he came back to Jesus. Shouting, shouting talaga. Pagganahin niyo yung inyong imagination. Ganon itong isang lalaki nito, sumisigaw, tumatakbo siya. And Jesus and the caravan, as they go to Jerusalem, siguro hinarang niya sa harapan. Ang sabi rito, praise God! Praise God! He fell to the ground at feet of Jesus.
and thanking Him. Ito yung maganda. Walang halos paglugaran yung kanyang pasasalamat, nakaluhod siya sa paanan ni Kristo Jesus. For what Jesus did to Him. And what about the 9? Ito yung very amazing dito eh. Okay na sana yun, di ba? Bumalik yung isa, nagpasalamat talaga. And look at this man. Ang sabi ni Luke, bakit naisingit bigla ni Luke dito? This man was a Samaritan. Siguro kung tayo mga Hudyo, kasama tayo ni Lucas, ano ibig mo sabihin, Lucas? Ba't mo mailagay dito na itong isang lalaki na ito ay Samaritano? Alam mo namang meron tayong hidwaan yan. Trouble sa kanila yan. Pero kay Jesus, it doesn't matter. Walang issue kay Jesus Christ. Pero ang maganda rito, hinaran si Jesus Christ at nagpatira pa sa kanyang paanan. Thanking Jesus. Pasalamatan nga natin ang Lord, palakpakan natin ang Lord. Sige nga. Ito hindi lang dahil napagaling itong lalaki na ito. Because he saw himself, nakita niya ang laki ng nabago sa kanyang pagpapagaling ng Panginoon. Kaya naman wala siyang kaabog-abog. Tinawag niya si Kristo Jesus, sabi niya, praise God, purihin ang Diyos. Mananampalataya ba ito? Ay sabi rito, this man was a Samaritan. Alam natin ang mga Samaritano nung araw, hindi sila naniniwala that dyan sa Jerusalem magsasamba. Dito kami sa Mount Gerizim, dyan kayo sa Mount Zion. Pero this man was a Samaritan, pinuntahan si Panginoon sa Kristo, personal. Di ba tayo, pagka mayroong nagpapasalamat sa atin, pinupuntahan tayo ng personal at sinasabihan tayo, kapatid, maraming salamat sa tulong na ipinagkaloob. Maraming salamat. Diba? How great is our heart. May balik. The next verse. Ito ngayon yung very crucial, yung very, tawag dito, masyadong intriguing ano dito, part. Ang sabi ni Jesus, 10 yung Where are the other 9? Crucial, di ba? Mapaghanap pala si Jesus. Maraming mga ganyang pangunawa dyan. Ang Lord pala mapaghanap. Tatanungin ko yung mga magulang, di ba mapaghanap din naman tayo sa mga anak natin minsan? Amen? Ang sarap kasi kapag kayo mga anak natin, nagre-return sila sa atin ng pasasalamat. It's not just, ganun ang unawa kagad natin. Bakit ang Panginoon naghahanap? Where are the 9? Maaari yung siyam na gumaling sa ketong, di ba? How many years nawalay sila sa pamilya nila? Tayo mga lalaki, nag-abroad ka, 15 years, 25 years, 30 years, tapos bigla kang babalik dito sa Pilipinas. Anong pakiramdam mo? Di ba excited ka na gusto-gusto mo makita kagad yung pamilya mo? Right? I am an OFW, ganyan lagi. Kung minsan na nakakalimutan ako magpasalamat sa Lord. And I am guilty for that. Hey, hello, guilty ako dyan mga kapatid. Because so much excitement, sabi ko nga kanina, sometimes you forget the giver. And you insisting that I am entitled, I deserve this. And without thanking God for what He has done sa buhay natin, we forgot. At yun ang nakakalungkot minsan sa atin. It's not just you are faithful, no? Ikaw yung Kristiyano, at to hindi. Sinatawag natin unbeliever. Kung minsan sila pa yung grateful, sila yung mapagpasalamat na ikaw na Kristiyano, hindi ka mapagpasalamat, nakakalungkot. Kaya hinahanap ni Lord, saan yung shop? The next verse. Has no one returned to give glory to God except this foreigner? Again, foreigner. Ang binanggit dito, foreigner. Yun ang sa culture ng Israelita. Sinabing foreigner, hindi ka Hudyo. Yes, even pwedeng Gentiles ka, ibang lahi ka, pero sa mas malalim na ibig sabihin, alam niyo po yung foreigner sa kanila? Dogs. Do you remember that the parable of Jesus Christ, o naglalakad sila Jesus Christ, meron isang Kananeya, no? Na sumisigaw sa kanya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin, ang aking anak. Naghihingalo. Ang sabi ni Jesus, di ba? Naparito lamang ako para sa mga tupa ng Israel na nililigaw. And the third thing na sinabi niya, hindi marapat na kumain ng mga mumo ang mga aso. Sabi ng Kananeya, yes, I am a dog. Same this Samaritan na inaamin niya, the foreigner siya, para siyang isang aso na gusto niyang manimot ng mga mumo doon sa paanan ni Kristo Jesus dahil may biyaya. Did we ever experience that? Di ba ang sarap naman? Minsan sasabihin natin, Lord, kahit namumulang po,
Kahit namumulan po yung pwede kong kunin. Pero kayo, napakabuti nyo. Did we give glory to God? Tayo lahat, foreigner tayo. And because God opened the doors for each and everyone, for God so loved the world, mga kapatid. Tama? Hindi lang isang pintuan para sa Israel ang binuksan ng Panginoon. Nung dumating si Kristo Jesus, He opened the doors for the world. And even as a foreigner, as a dogs, pag tinignan natin, dogs ako, talaga dogs ako. You know, dogs, marami siya kanila. Kaya sabi ng Biblia, alam niyo yung aso, pagkatapos niya subuka, binabalikan niya yung pag iniwan niya, babalikan niya, kakainin niya uli. Ganun ang foreigner kung ituring ng mga Hudyo ng araw. But Jesus Christ, this foreigner, this Samaritan, sabi niya, itong isa na to, ibigay ng glory sa Diyos. Nawa, pag nagpili tayo mamaya after this message, tingnan niyo yung sarili niyo, nandun ka sa 9 o nandun ka sa isang grupo lang ng foreigner na ito. And we will see. The next slide. You know what? Yung gratitude natin, yung goodness natin, ito yung nagpapatuloy para siyang bati sa puso natin. It flows from the inside dito sa heart natin. Then it is a character issue. Yung attitude natin. Yung mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. You know, kanina umaga lang, paggising natin, dapat mapagpasalamat na tayo sa Panginoon. Character is an issue sa atin, mga kapatid. How do we give thanks to the Lord? It's not about the religion or status mo sa buhay mo or race natin o mayaman ka o anuman ang katayuan mo sa buhay mo. It is a character for us. You know, kapag ka nagpapasalamat tayo, di ba, para siyang ang sarap sa puso, di ba? Sarap. Kasi para siyang tubig ng batis na bumubukal sa puso natin, na nakapagpasalamat ka, maliit na bagay na pagpasalamat mo sa Panginoon, yun ang gusto ni Lord. Because there is a gratitude galing sa puso natin. At nga yung tinuturo ng Panginoon sa atin, magpasalamat tayo eh. The next slide. Verse 19. Ito na yung commendation ni Jesus Christ doon sa harapan niya na nagpapasalamat. Ang sabi niya rito, and Jesus said to the man, stand up and go. There is a command, right? Command. Parang na-amaze si Jesus Christ eh. Stand up, go. Para sinabi niya, tumayo ka. Go, live your life. Sabi niya, your faith has healed you. Many times sa Bible, ganyan na lagi sinasabi ng Panginoon, your faith has healed you. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Pwede naman sabihin ni Lord Jesus, pinagaling kita. Hayo ka na. Huwag ka na magkasalang muli. Hindi Many times sa Bible, pag tinignan natin, lagi sinasabi ni Jesus Christ, your faith has healed you. Your faith has saved you. Di ba, past tense? Ginamit niya, nangyari na. Now, dito sa isang lalaki nito, pag tinignan natin, bakit ganito ang sinabi ni Jesus Christ? Tumayo ka na, mamuhay ka na uli sa dati mong buhay, balik ka rin sa dati mong buhay. Kasi pinagaling ka ng pananampalataya mo. There is always two-sided. Kapag gusto natin ng miracle, pag gusto natin ng pagpapagaling ni Kristo Jesus, may gagawin tayo, mga kapatid. We have a big part. And Jesus Christ, pag tinignan natin, in command niya, tayo ka na, stand up, go. Your faith has healed you. Hindi lang siya napagaling dito ng physical, mga kapatid. There is something very special that healed that man, the Samaritan, yung kanyang spiritual life. Bakit? Kasi bumalik siya, nagpasalamat siya kasi spiritually, naramdaman niya may kakaibang espiritu sa puso niya ngayon na ito nagpagaling sa kanya, even without saying, magaling ka na, ang sabi, go to the priest. Ang layo. Diba tayo, gusto pa natin, hindi kailangan prayer mo, specific. Before we say anything to God, if you say thank you first, alam ng Lord kung ano yung pangangailangan mo. And even greater than you need, kayang ibigay ng Panginoon. And this man has saved by his faith. Ang dami kasi mga nagbabasa, ay pinagaling lang siya. Unang pinagaling po yung kanyang physical aspect ng katawan niya. The second one, very important, healing na natanggap nitong Samaritano na to, spirituality po niya, kapatid. It changed. Nabago yung kanyang pananaw, nabago yung kanyang isip, kaya siya bumalik kay Jesus Christ. Kasi nakita niya, ito si Jesus na taga Nazareth ang nagpapagaling. The next slide. Siyempre, pag tinignan natin, sabi ko kanina, nasaan kaya ako doon? Baka napunta ako doon minsan sa siyam na grupo. Very possible naman talaga. Kaya sabi ko kanina, guilty ako dyan. Many times, ang daming bagay na hindi ko nakikita para pasalamatan ang Panginoon.
I'm a pastor, right? And I'm guilty for that. And this message, through me, through you, para sa ating lahat, we have to thank God. Or nandoon ka sa isa. Praise God kung ikaw ay lagi nandun sa, ako pastor, nandun ako sa Samaritano, lagi ko na sa, ang perfect mo naman. Hindi ka nakakalimot magpasalamat sa Panginoon. Sabi ko kanina, when you are in excitement moment mo, sa mga bagay na binigay sa iyo, pagpapala ng tao, akala mo sa tao lang nanggaling, pero actually, galing talaga kay Lord yun. It doesn't matter. The thing is, yung puso natin, we are always ready to thank God. Eh kung yung mga tao sa paligid mo, hindi mo pasalamatan, si Lord pa kaya? And sometimes, you are thanking people. Nauna pa yung tao. Pero ang kasunod kasi doon, pag namarunong ka magpasalamat sa kapwa mo, ang kasunod doon, you will recognize and thanking God, thanking Jesus. Palakpakan nga natin si Lord. Isa pa na pwede nating maramdaman, ma-experience ito. Kapag tayo nasa abundant life natin, when we are in abundance, do we remember God ba talaga? Naalala ba natin talaga si Lord? Ayan. Kita niyo yung dalawang in-highlight ko, remember and forget. Do we remember God in our need, but forget Him when we are in abundance? Maraming taong ganyan at nakakalungkot talaga tayong mga mananampalataya pag ganyan kuminsan. Yung mga unbeliever na tinuturing natin, kuminsan sila pa yung mga mapagpasalamat sa Diyos. Minsan pag tinignan mo, bakit gano'n? Parang parehas lang kami, mas higit pa nga yung buhay niyo sa akin eh. Baka may kulang, kapatid. In a simple thank you, minsan, yung hindi mananampalataya na itinuturing natin, sila yung mapagpasalamat sa Diyos na kahit gano'n ang buhay nila, ang hilig-hilig nila magpasalamat kay Kristo. Samantalang tayo, nandito na tayo sa church. And even without saying, thank you Lord. Nakarating ako sa bulwagang ito, sa umagang ito, hindi ako na-aksidente, hindi nabangay sa sakyan namin. Thank you Lord. Give glory to God. Pasalamat natin si Diyos, si Lord. Give glory to God. Always. Lagi natin pasasalamatan. Kasi kuminsan, pag tumatamasa na talaga ang tao, nakakalimot. May amnesia na tawag doon, di ba? Pero pag may pangangailangan, ang tawag doon? May insomnia, hindi makatulog. Hindi ako makatulog, pastor, pray kami ng pray. Pero nanakuha na, nagka-amnesia na. And that is true sa ating lahat. The next slide. Ungratefulness sours the blessings in our life. Sabi rito, may bumabara. It dams the flow of what God can do in and through us. Yung hindi tayo mapagpasalamat, yung hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob. Actually, mga kapatid, pag tinignan natin yung krus ng Kalbaryo, utang na loob, utang natin ang buhay dito, sa totoo lang eh. Kaya pagka naiisip natin minsan na tayo, kahit in the moments na parang hindi ka abala, parang ayahay ka lang, tingnan mo ang krus ng Kalbaryo. Look at the cross. Look at the cross, what Jesus done sa buhay mo, kapatid. Di ba? Ito makita natin. Being grateful, ito yung magiging daan para dumaloy ang pagpapala sa mga buhay natin. But if there is hindrances, dams the flow of what God can do, yun ang problema. Yun lang palang pagpapasalamat. You know, when we are praying for Thanksgiving lang po, yung walang manghiling, did you experience that, mga kapatid? I-practice niyo minsan. Puro pasasalamat lang po. Pastor, dumadaan kami ng trial, papasalamat ko yun. Yes! Pwede ba natin sabihin, Lord, salamat po, nandito kami sa trial, salamat. You know, Job, di ba? Ang gusto ng asawa niya, isumpaan niya na yung Diyos niya. Sabi niya, hindi pa isumpaan yung Diyos na yan. Kakandamatay na yung mga anak natin. Kita niyo, sabi ni Job, bakit darling? Sa panahon lang ba ng bless na bless tayo, doon tayo magpupuri sa Panginoon? And even these trials, hindi tayo magpupuri sa Panginoon? Maganda. Because there is always a blessing. Ano yung mga bumabara sa blessing ng Panginoon papunta sa atin and through us, papunta sa ibang tao, sa mahal natin sa buhay. It was our heart of ungratefulness. The next slide. At syempre, ito rin naman, pagka ingratitude tayo, it denies God's glory talaga. Walang puwang sa puso natin. His great name, there is no such space para sa puso natin, purihin natin ang Diyos. Yan ang ingratitude. Nadidinay ang kapangyarihan ng Diyos. And many times sa buhay natin, tayo yung gino-glorify natin yung sarili natin, self-righteous, selfless, makikita sa atin yan. At nakakalungkot talaga. He will deny God's glory
due to His great name. And gratitude. Kita niyo, pag gratitude ka naman, yung grateful ka, no? Ang sinasabi rito, it unlocks many things. Sabi, He will open the floodgates. May mga padlock na binubuksan ang Panginoon kapag gratitude yung puso natin, mapagpasalamat tayo, and blessing into our lives, hindi mo po mapagilan. Ang sarap ng ganun, no? Hindi mo mapagilan yung blessing ni Lord. Sabi, di ba, halos hindi natin masasalo talaga yan sa dami. Floodgates eh. Alam niyo yung mga baha sa bundok, di ba? Pag rumagasa yung tubig, masahol pa o doon ang blessing ni Lord. O, sabihin mo sa katabi mo ngayon, Lord, padaluyin mo ang pagpapala dito sa katabi ko. Ibuhos mo yung pagpapala dito sa katabi ko. Say it. Say it. Wala namang tayo hiniling kundi para sa atin di ba? Ang hiniling, Lord, pagpalain mo ako, Lord. This time naman, sabihin natin, Lord, padaluyin mo yung pagpapala mo dito sa katabi ko. Nauna ka naman, kapatid. Nauna ka ng pinagpala You are the first one, be blessed. Pangalawa lang doon sa katabi mo. Di ba? Grateful yan. Gratitude yan. At yan yung gustong-gusto ng Panginoon. The next slide. Ito kasi tayo. Ito. Pagka in gratitude tayo, mahilig tayo magreklamo, marinig tayo magmartes, magmulong-bulungan. Ito lang bang judgmental ka, no? Seloso ka, selfish ka, self-centered ka. Yan tayo. Pero pagka we are a gratitude heart, no, yung pusong maka-Jesus, lahat po yan mawawala sa atin. Instead complaining, you are giving thanks to the Lord. The next slide. Siyempre, pagka grateful na yung heart natin, ito na ngayon yung natin. Hindi ka na ungrateful ngayon. Meron ka na ngayon laging pagpapasalamat sa magulang mo, to others, most especially, ultimately, to God. Natututo tayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya lagi ko sa mga kabataan, kahit tayo mga buhay pa yung mga nanay natin, tayo mga edad natin, buhay pa yung mga nanay natin, ako, yun yung very, malambing kasi ako Sa mama ko, lagi kong hinahalikan ng mama ko. I always, Ma'am, Nay, salamat. Nay, aalis na ako. Salamat. Nay, inumin mo tong gamot mo. Sabi natin ko, gamot na naman. Salamat tayo. May iniinom kang gamot. Yesterday, kami na resulta. Ang daming matataas sa mother ko. Sabi ko, Nay, pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi may libreng check-up. Right? Magkano rin check-up na yon? Blessing yun. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit may at least nakita mo yung mga matataas na kolesterol mo, yung mga tricyclide na yan, ang dami. Ang dami. Praise God si Pastor. Clear. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Palampakan natin. Yung aking asawa, ang dami mataas. Yung nanay ko, ang dami mataas. Ako, nakita sabi ng doktor sa, Pastor, kayo po, wala ka na ako. Sige ho, clear ho kayo. Ginanong kagad yung papel sa akin. And praise God, praise God, praise God. Purihin ang Panginoon. Ayun sabi ko sa nanay ko, Nay, pasalamatan natin ang Panginoon. Kay Mrs. sabi ko, pasalamatan natin si Lord. At least nakita natin kung ano yung mga pwede nating i-adjust sa physical na katawan natin. And how do we serve God kung marami tayong nararamdaman? Tama? Ang sakit ng paa ko, Pastor. Di ba? Ang sakit ng paa ko. Bakit? May rayuma, merong gout. Paano ka makapaglingkod sa Panginoon? Ang lagi yung sinasabi, if you want miracle, you do something for God. Meron tayong dapat gawin din talaga in honoring our parents and others, especially our God. The next slide. Ito yung baunin natin Pakibasa nga natin lahat sabay-sabay. 1, 2, 3. Tama. Kahit sabihin natin na hindi naman ako expressive, Pastor No? Hindi ako ganun ka-expressive magpasalamat. Sabihin mo. It consider ingratitude, spoken yun. Ang hindi pagsasalita ng pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob, ay consider din yun, ingratitude. Mahirap ba sabihin, mga kapatid? Di ba napakadali naman? Sweetheart, salamat Ipinagluto mo ko ng almusal. No? Pinagluto mo ng almusal. Pinagtimpla mo ko ng kape. Yung mga ganang bagay na simple, no? Ina-acknowledge ng Lord yun. Ikaw nga utos ka na utos sa asawa mo. Pagising ko, may almusal na, bakit papasok ko dahil dami, no? Pero walang thank you. It is ingratitude, mga kapatid. At kapag nasanayan natin, na-practice natin, nagpapasalamat sa partner natin,
sa mga nanay natin, sa magulang natin. Ang kasunod po talaga noon, magpapasalamat tayo sa Diyos. If you are thankful, say it. Say it. Because when you are saying, it is an expression. Kita niyo sabi ni Jesus Christ dun sa where are the nine? Kinomend niya yung nag-iisang Samaritano. No? Kinomend niya yon. Because, kasi narinig niya sinabi, thank you Lord, salamat Panginoon. Kapag tayo nagpapasalamat sa Panginoon, kinokomment tayo ni Jesus. You know, Jesus Christ is a God of full and abundance of blessing on this earth. Siya nga nag-create eh. Ano pa kaya mga simpleng bagay na hindi niya ibigay sa atin? Walang bagay na ipagkakait ng Panginoon sa atin. If we say, thank you Lord Jesus, salamat Panginoong Jesus, nandito ko ngayon sa kinalalagyan ko. I have to thank you Lord. Then, the best thing, tinan niyo ano yung example ko, matanda. Tatay ito, magtatay ito eh. Return thanks. Return thanks. Kahit na yung mga magulang nyo hindi nakatapos ng pag-aaral, mga bata, mga kabataan, balikan natin. Return back and say thank you to your father and mother. Because that way, you can learn how to thank God. And that is the best thing that we can do. Today, we will thank God. I would like to invite yung praise and worship. Kantahin nga natin yung chorus ng yung kinanta natin kanina, anong title nun? How great is our God. Before I close the prayer, nais ko yung chorus. Kanina nasa likuran ako doon, napapaiyak talaga ako eh. I don't know why, because the touch of the Holy Spirit, di ba? Sometimes, sorry Lord, ang dami ko dapat palang ipagpasalamat pero hindi ko nasabi sa inyo. And I know that you are, how great is our God. How great is our God. Sing to Him, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing to Him, how great is our God. And all will see how great is our God. Hallelujah. Thank you, Lord. Namang Banal, maraming salamat na kayo ang Diyos na kahit kailan inunawa niyo kami. Na sa kabila ng aming pagkalibot sa pagpapasalamat, nandoon lagi yung pagtanggap at pagpapatawad mo sa amin. Sorry say that we can say thank you always. Teach us more, Lord, how to give thanks and praise you and give you glory, just like the Samaritan. Father, kayo ang Diyos na marapat lang na bigyan namin ng kapurihan at pasasalamat sa mga buhay namin. There are many things, simple things, na kapag tinignan namin sa buhay namin, napakaliit na bagay, kaya hindi kami nakapagpapasalamat sa inyo. Right now, hayaan mo, Panginoon, na ang mga puso ng bawat isang nakpatiran nararito ay we can say a little bit words from our mouth and from our hearts. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Apart from you, we are nothing. Wala kami ngayon sa bulwagang ito. At salamat dahil sa grasya, kahabagan mo, kaawaan mo sa bawat isa. We are here to give you praise, glory, and honor to the highest name above all name. Maraming salamat. Ito po yung samod dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.
Kung blessed kayo sa mensahe na dinala ni Pastor sa atin, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Bago po natin dalhin ang ating mga tithes and offerings, samahan niyo ako sa panalangin. Panginoon, we feel so blessed, Panginoon, na we have a very great God, Panginoon, in you, O Lord, O God. At maraming salamat, Panginoon, because you are a very compassionate God, you are a very merciful God, and you are a very generous God, O Lord, O God. Tunay nga, Lord, na we feel so privileged and blessed, Panginoon, na we have a God who is a very good provider, Panginoon. Thank you, Lord, for providing us with sources of income, Panginoon, in the form of our gainful employment, sa aming mga skills na nagamit, Panginoon, to earn income, aming mga profession, Panginoon, aming mga businesses, Panginoon. Thank you so much, Lord, because, Lord, this will enable us, Lord, to give our tithes and offerings, Lord, which are our offerings, Panginoon, which is a sign of reverence, Panginoon. In fact, Lord, our giving, Panginoon, is a form of worship, Panginoon. Panginoon, we continue to pray, Lord, that you will continue to guide our pastor, our elders, members of the finance ministry, Panginoon, na gamitin na lang itong mga tithes and offerings, Panginoon, to give honor and glory to you, Lord of God, and for ministries, Panginoon, which has for its objective, Panginoon, to reach out, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. At ito'y madala namin, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. As I have said a while ago, mga 29 or 30 days na lang, Christmas time na. But we will be celebrating our Christmas party on December 17. But before sa December 17 po, meron po tayong Simbang Gabi, which will be held on December 13, 14, and 15. So, 7:30 to 8:30 p.m. po yan, no? Ang ating Simbang Gabi. Ang atin pong Christmas celebration will be on December 17, no? 9 a.m. onwards. At meron po tayong siyempre pagkain, no? And this time po, para po hindi po natin ma-burden financially ang ating church, no? Napag-usapan po at napag-agrihan ng pastor at mga elders na we will once again establish natin yung mga groupings, no? Yung geographical groupings, no? Ang ibig sabihin po nito, kung saan po kayo resident, doon po kayo nag-group, no? And katulad po ng Pasita po, ang coordinator po niyan ay yours truly at saka si Brother G. Ang mga members po nito ay ang mga residents ng Pasita 1, Pasita 2, no? And also, meron po mga adopted members dito na like for example po si Sister Cynthia na asawa po ng ating the late butihing pastor na si Pastor Nonoy at saka yung kaibigan Sister Fe. At meron din po tayong grouping number 2 which is Binyan. Ang coordinator po nito si Brother Ed. Kindly stand up and be recognized, Brother Ed. At saka po si Brother Nilo. Brother Nilo, kindly stand up po.
So, ang members po nito, katulad po ng Pasita po, mga residents din po ng Binyan and Santa Rosa. No? Then, grouping number 3, poblasyon po. Ang coordinator po nito ay si Sister Milet, ang asawa po ni Brother Joy. At saka si Sister Auring, si Sister Auring sa second service po si Lucia. Then si Brother Rolly. So, mga members nito, no, ang mga taga-Landayan, mga taga Santo Niño, mga taga Cuyab, mga taga San Antonio, and San Roque. Then grouping number 4, Belmuru. Hindi Belmuco, ha? Belmuru. Ang coordinator po nito si Brother Brandy at si Sister Doc Nina, no? Sister Doc. Ang mga residents po ng Better Living, Estrella, Langgam, Laram, Magsaysay, United Bayanihan, Riverside, and United Better Living. So, meron pong SCADES, ang coordinator po ito si Brother Rances, no? Si Brother Manny, siguro sa second service. Ang mga members po nito ay residents ng San Vicente, Calindola, Adelina, Jesayes, and Elvinda. Ang grouping number 6 po, ang coordinator po nito is no less than Pastor Ronnie. So, mga residents po ng Muntinlupa and Carmona. Meron pong tanong na how about yung mga residents ng mga lugar na hindi na-mention dito? Saan sila nag-grouping? Ang sagot po niyan ay magiging member po kayo ng Muntinlupa po kay Pastor Ronnie. So lahat ng mga residents na lugar na hindi na-mention dito, automatic yan sa Muntinlupa po kay Pastor Ronnie. Isa rin pala sa mga reasons kung bakit na ginawa itong mga grouping. Dahil ang mga grouping na ito, meron pong mga assigned na mga yung putahe na ihahanda at dadalhin para po hindi po magka-doble-doble. Ay baka po lahat ay magdala ng litson, ay litson na lang po lahat ang kakainin natin. Wala na magdala ng kanin, wala na magdala ng isda. So para merong variety, siguradong hindi magkaroon ng duplicity. So kaya din ina-establish po yung grouping. Then there will also be siyempre ang paborito talaga ng lahat, hindi lang pagkain sa Christmas party. Ay may naisipan din si Pastor Ronnie na magkaroon po ng raffle. Pero pasensya na kayo dahil parang kotse lang yata ang iraraffle ni Pastor. No? So, December 17 po yan, Christmas party natin. Then, sa December 24, which is a Sunday, meron din po tayong worship service, no? Isa lang po ang worship service December 24. 9 a.m., 10:30. And also, sa New Year's Day, December 31, which is also a Sunday, meron din pong worship service, no? 9:30 a.m. to 10:30 a.m. Pastor, kung meron po akong na-miss, kindly, lang po, for your further announcement and for, of course, for closing prayer. Tayo pong lahat ay pumikit sa presensya ng Panginoon.
Minsan pa, O Diyos, patuloy ka namin pasasalamatan. Maghari ka nawa sa mga puso namin. Maging luklukan ng aming puso. At kayo, O Diyos, ang presensya, ang siyang patuloy na mag-akay sa amin, magbigay ng mga makabagong pananaw, panabagong katuruan, at higit sa lahat, kayo po ang siyang maisapamuhay ng bawat isa. Maraming salamat po that we can say thank you, Lord. Hindi mo kami nire-require kung gaano kalaki yung pasasalamat namin, but deep in our hearts, matuto kaming magbigay ng pasasalamat sa inyo at magbalik ng papuri. Nawa ang aking mga kapatid sa bulwagang ito ay makaranas, makadama ng tunay na pag-ibig. At nang sa ganoon naman, maibalik namin lagi sa inyo yung pasasalamat. One thing that we can ever remind sa mga buhay namin na merong Diyos na nagbigay. Unang nagbigay, nagkaloob sa amin. Kaya marapat lang na ang pagbabalik naming pasasalamat ay mula sa aming mga puso. Akin pong itinatalaga ang aking mga kapatid sa bulwagang ito mula sa Diyos Ama na nagpahayag, nagpadama ng tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Mga kapatid, dumayo kayo na maranasan, bitbitin lagi ang pag-ibig ni Kristo Jesus, ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu. Sumayin niyo nawa ang pag-ibig ni Kristo Jesus. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
bayan ito.